At tayo nakaka-experience ng stress from time to time. Ikaw na nanonood ngayon, hindi ka ba nakakaranas ng ganyan? At yung lolo mo, araw-araw na ata nakakaranas ng stress. Diyos mio, Marimar. Pero, ang stress ay pwede nating maiwasan. Merong tinatawag na stress management technique. At tayo nakakaranas ng stress, kabayan, walang exemption yan. Kahit nga bata na stress na yan. Hindi po ba? Ngayon, ano nga ba talaga ang pinaka-main cause of stress? Kasi pag ikaw pinasukan na ng stress, kabayan, stress is very hard sometimes to manage. Yan yung time na hindi na tayo nakaka-relax, which comes with a range with emotion, physical, di ba? Nararamdaman talaga yan lahat, kabayan. So tayong mga tao, ako, ikaw, nakakaranas ng pagka-stress, in response, nagpapa-check up tayo. Ngayon, pagpunta natin sa doktor, walang nakita. Lahat negative. Ang huling sasabihin sa'yo, stress ka. Diyan na pumapasok, kabayan, na sa dami ng changes, kaya yung challenges na nangyayari sa buhay mo, stress or stressor ang number 1 pala dyan. Dahil ang stress, kabayan, it makes us very hard to relax. Aminin mo. Walang tao na stress na hindi. May tao ba na stress tapos relax lang? Walay. Hindi po ba? It comes with a range of response, kagaya ng andyan na pumapasok yung anxiety, mabilis ma-irritable, di ba? Magagalitin. Kabayan, tingnan mo kapag ikaw ay stress. May nananakit sa katawan mo na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Body aches, nananakit ang tiyan mo na hindi mo maintindihan na okay naman ang kinain mo, hindi ba? Yung pabigla-bigla na lang. Yung tipo ba na nagkakaroon ka na ng trouble sa pagtulog, hindi ka na nakakatulog ng maayos, at hahantong na yan, kabayan, sa nawawalan ka ng appetite sa pagkain, hindi po ba? Stress, kabayan. Kaya please, i-manage natin ng maayos ang mga ganyang pangyayari sa mga buhay natin, ha? Kasi ito, kabayan, na base sa pag-aaral. Pag tayo pa naman ay masyadong babad dyan sa stress na yan, or yung tinatawag na long-term activation ng mga stressor na yan, kagaya ng sobrang pagtaas ng cortisol, number 1 yan eh. And other stress hormone can disrupt, tandaan nyo, all our body's responses na pwedeng ilagay ang ating katawan o kalusugan at higher risks sa pagkakaroon ng kahit anong sakit. Andyan na yung pumapasok yung anxiety, depression. Alam mo yun, wala kang gana sa mga buhay-buhay. Kaya ko po ito sinasabi, kabayan, dahil nga napansin nyo lahat naman ng mga pinagawa nyo sa ospital, first class na ospital man yan, lahat negative. Ngayon, nagpapasalamat ka dahil negative, pero hindi ka nagpapasalamat sa nararamdaman mo, bakit hindi nawawala? Stress. Kaya, try to manage. Relax. Kahit sinasabi ko dito na ang hirap mag-relax kapag ikaw ay stress. Enjoy life. Ito din ha, ang pagkakaroon ng stress, ito din yung isang build-up, okay, ng mga nangyayari sa buhay mo na nanggagaling sa maliliit na nabuo. So, ang gagawin mo na lang, huwag mo na lang pagkaisipan yung mga ganyan, kabayan, para hindi magkaroon ng sobrang stress. It's accumulation of small things happen to you na hindi maganda, kabayan. Na pwedeng, ayun, baliwala na maisip mo na yung nangyari sa buhay mo, ang importante yung kasalukuyan. Isang share lang po ito, kabayan, ha, na ang pinakamahigpit na kalaban natin lahat, pagkakaroon ng stress. Pag walang nakita si doktor sa'yo, kahit dito ang mga doktor, sinasabi, stress ka. So, labanan natin yan, ha. Huwag magpaka-stress sa buhay na ito. Ang buhay ay maikli lamang. Dito, ang labanan ngayon dito, maging masaya ka sa buhay mo. Huwag kang magpakulong sa mga mapapait na nangyayari sa buhay mo. Okay? Magpakasaya ka, kabayan.
God bless everyone. Importante malayo ka sa anumang hindi magandang karamdaman. Okay? Alagaan pong kalusugan, ha? Bye-bye.